Aba, kayo na sigurong mag-asawang napag-usapan. Ani Don Francisco habang pinagmamasdan si Marina. At itong babaeng binili ko. Napayuko si Marina. Hindi niya kayang tumingin sa matanda. Wala siyang ideya kung anong klaseng buhay ang inihain sa kanya ng tadhana. Gaya ng napagkasunduan. Ani Marco habang iniabot ang envelope ng annulment papers. Malinis ng papeles. Sa inyo na siya. Tumango si Don Francisco, tinanggap ang mga dokumento. Mabuti. At gaya rin ng usapan natin. Tapos ng transaksyon. Walang pakundangan, hinawakan ni Marco sa braso si Marina at pilit siyang inabante patungo sa matanda. Magpakabait ka dyan, Marina. Huwag mong sayangin ang pagkakataong yan. Bulong ni Marco. Saka siya tinulak ng marahan. At huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang ospital ng inay mo kapag nakatanggap na ako ng dagdag. Walang pasabi, biglang yumuko si Don Francisco at sinuri ang mukha ni Marina. Magandang babae, may mabuting puso, nararamdaman ko. Sambit niya. Hindi para sa akin ang kagandahan mo, Iha. May mas mahalagang dahilan kung bakit kita binili. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Maaga pa lamang ay tila mabigat na ang hangin sa paligid ng bahay nila Marina. Sa kabila ng sikat ng araw, may malamig na pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. May kutob siya. At hindi siya nagkamali. Naupo siya sa gilid ng lamesa habang tinatapunan ng tingin ang isang brown envelope na inabot sa kanya ng isang delivery man. Wala namang sulat o paliwanag, basta't inabot lang ito sa kanyang mga kamay. Pagbukas niya ng sobre, napahawak siya sa dibdib. Annulment papers. Nanlaki ang mga mata niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting binabasang nilalaman. Ito ng legal na dokumento ng tuluyang pagwawakas ng aming kasal ni Marco Hernandez. Hindi niya maipinta ang sakit na nararamdaman. Ang lalaking minsang minahal niya. Ang taong pinili niyang makasama sa hirap at ginhawa. Ngayon ay basta na lang siyang inabandona. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Ilang oras matapos matanggap ang papeles, dumating si Marco. Nakasuot ito ng maayos at formal. Ngunit hindi niya may kakaila ang lamig at pagkasutil sa kanyang mga mata. Marco? Ano to? Halos hindi makalabas ang boses ni Marina. Annulment. Pirmahan mo na lang. Malamig niyang sagot. Hindi mo man lang ba ako kakausapin ng maayos? Bakit ganito na lang? Napangisi si Marco. Gusto mong malaman ng totoo? Binenta kita. Napatigil si Marina. Nanigas ang kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? May tumanggap ng alok ko. 2 million. Kapalit ikaw. Parang biglang tumigil ang mundo ni Marina. Umiikot ang paningin niya. Tila sinuntok ng ilang ulit ang puso. Binenta mo ako? Tao ba ako na binibenta mo na lang kung kailan mo gusto? Hindi makapaniwala si Marina. Sa dami ng pinagdaanan nila bilang mag-asawa, sa dami ng sakripisyong ginawa niya, ganito lang pala ang kapalit. Ang nanay mo, kailangan niya ng gamutan, hindi ba? Wala ka namang trabaho. Wala ka ring pera. Ako lang ang paraan mo para mabuhay siya. Matigas na sagot ni Marco. At saka may party ka naman sa pera. Hindi ito tama. Hindi kita tinatanong kung tama o mali. Desisyon ko to. Ikaw lang natitirang asset ko, Marina. Tanggapin mo na. Hindi na nakasagot si Marina. Tumulo na lamang ang kanyang luha. Ang sakit ay hindi lang sa puso kundi hanggang sa kaluluwa. Paano siya umabot sa puntong ito? Sa kabilang silid, narinig niyang yabag ng paa ni Tita Elvera. Ang mapanghusgang ina ni Marco. Agad itong lumapit at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Magpasalamat ka na lang, Marina, sabi ni Tita Elvera. Hindi lahat ng babaeng katulad mo ay pinapalad na may bibili pa
At least, may mapapala ka pa bago ka tuluyang mawala. Wala po ba kayong awa? Nanginginig na tanong ni Marina. Hindi mo pa ba alam? Matagal na akong wala niyan sa'yo. Hindi na napigilan ni Marinang mapahagulhol. Ngunit wala ni isa sa kanila ang lumapit para damayan siya. Sa halip, iniwan siya ni Marco sa mesa. Iniabot ang isang malit na travel bag. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Marina. Nakatitig sa labas, habang pinipigil ang sariling hindi sumuka sa galit at kaba. Sa kanyang tabi, si Marco ay tila walang pakialam. Busy sa pagbibilang ng papel na pera na hawak nito. 2 milyon. Bulong nito. Ayos na. Siguraduhin mong mapupunta sa ospital ang kalahati. Matapang na tubo ni Marina. Hindi na ito sinagot ni Marco. Tulad ng dati, iniwasan na lang siya. Habang papalapit sila sa isang malaking compound na may gate na bakal, mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung sinong makikita niya. Sinong matandang bumili sa kanya? Paano siya tatanggapin? Anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya? At higit sa lahat, paano kung mas malala pa ito kaysa kay Marco? Tahimik pa rin si Marina habang tinatahak ng sasakyan ang isang pribadong kalsada. Palapit sa isang mansyon tila, hinango sa mga pelikula. Malaki, eleganting puting pader. Mataas ang gate at may mga hardin na tila inukit ng panahon. Sa kanyang tabi, abala pa rin si Marco. Wala ni katiting na emosyon sa mukha. Sa likuran, si Tita Elvera ay abalang nag-aayos ng lipstick sa salamin ng kotse. Parang wala lang ang lahat. Baka naman medyo ngumiti ka, Marina. Sarkastikong wika ni Tita Elvera. Bihira lang babae na may ganitong pagkakataon. Magiging mayaman ka na. Hindi sumagot si Marina. Lalong sumisikip ang dibdib niya habang unti-unti silang papasok sa gate ng mansyon. Pagbaba nila, isang matandang may otoridad na kilos at tinig ang sumalubong sa kanila. Na naka-Amerikana ito at may hawak na tungkod sa may ginto sa dulo. Siya si Don Francisco de Silvestre, ang lalaking bumili sa kanya. Aba, kayo na siguro ang mag-asawang napag-usapan. Ani Don Francisco habang pinagmamasdan si Marina. At ito ang babaeng binili ko. Napayuko si Marina. Hindi niya kayang tumingin sa matanda. Wala siyang ideya kung anong klaseng buhay ang inihain sa kanya ng tadhana. Gaya ng napagkasunduan, sabi ni Marco habang iniaabot ang envelope ng annulment papers. Malinis ng papeles. Sa inyo na siya. Tumango si Don Francisco at tinanggap ang mga dokumento. Mabuti. At gaya rin ng napag-usapan natin. Tapos na ang transaksyon. Walang pakundangan, hinawakan ni Marco sa braso si Marina at pilit siyang iniabante patungo sa matanda. Magpakabait ka dyan, Marina. Huwag mong sayangin ang pagkakataong yan. Bulong ni Marco. Saka siya tinulak ng marahan. At huwag kang mag-alala. Babantayan ko ang ospital ni inay kapag nakatanggap na ako ng dagdag. Walang pasabi. Biglang yumuko si Don Francisco at sinuri ang mukha ni Marina. Magandang babae. May mabuting puso. Nararamdaman ko. Sambit niya. Hindi para sa akin ang kagandahan mo, Iha. May mas mahalagang dahilan kung bakit kita binili. Napakunot ang noo ni Marina. Halika. Utos ni Don Francisco sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo siya sa silid ng apo ko. Sa wakas, magkakaroon na rin ng katuwang sa buhay si Lorenzo. Nabigla si Marina. Apo niyo po? Tumango ang matanda. Oo, siya ang dahilan kung bakit kita kinuha. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Sa loob ng mansyon, habang sinusundan ng dalawang kasambahay si Marina, hindi niya maipintang nararamdaman, takot, kaba, at pangamba. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na bumalot sa kanyang katawan.
Ang mga daan sa loob ng mansyon ay tila mga labirento. Pinapaligiran ng mamahaling painting at antigong muebles. Ma'am Marina? Tawag ng isang kasambahay, si Manang Loring. Dito na po ang kwarto ng apo ni Don Francisco. Kumatok sila sa isang itim na pintuan. Walang sumagot. Pagkalipas ng ilang segundo, binuksan na lang ito ni Manang Loring. Pasok na po kayo. Nag-aatubili si Marina pero wala siyang magawa kundi sundin. Pagpasok niya, malamig ang simoy ng aircon sa loob. Tahimik ang buong silid. Napansin niyang may lalaking nakaupo sa gilid ng kama. Nakatalikod, mahabang buhok at tila tahimik na nakikinig sa musika. Excuse me. Mahina niyang sambit. Hindi ito kumilos. Lumapit siya ng marahan pero sa kanyang pagkataranta, nadula siya sa alpobra at napadagan sa likuran ng lalaki. Aray! Sabay na bulalas nilang dalawa. Namilog ang mata ni Marina nang mapansin niyang wala palang suot na pang-itaas ang lalaki. Agad siyang tumayo. Namumula sa kahiyan. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ang lalaki ay si Lorenzo Di Silvestre, ang apo ni Don Francisco. Matangkad, makisig, at bulag. Wala kang dapat ikahiya. Mahinang sambit ni Lorenzo habang nakatingin sa kawalan. Sanay na akong may nababangga dito. Tumango si Marina, pero hindi pa rin napawi ang kahiyan sa kanyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Don Francisco. Apo, wika niya. Ito si Marina, ang magiging asawa mo. Lolo, ano? Matigas na boses ni Lorenzo. Hindi na ako makakatagal, Apo. Gusto kong masigurong may kasama ka bago ako tuluyang mawala. Lolo, ayoko ng ganito. Hindi kita tinatanong kung gusto mo. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ang huling kahilingan ko, Lorenzo, ay ang magkaroon ka ng pamilya bago ako mawala. Tahimik si Lorenzo. Si Marina naman ay hindi alam kung saan lulugar. Sa wakas, tumango si Lorenzo. Kung iyan ang gusto mo, Lolo, gagawin ko. Hindi niya alam kung anong mas nakakasakit. Ang pagkakabenta niya o ang pagiging regalo sa isang lalaking hindi malang siya tiningnan. Hindi pa rin makagalaw si Marina sa kinatatayuan niya. Matapos ang mabilisang pagpapakilala ni Don Francisco, agad itong lumabas ng silid. Iniwang magkasama ang dalawang taong. Tila dalawang estrangherong itinulak ng tadhana sa isang kasunduan. Tahimik si Lorenzo. Nakaupo pa rin siya sa gilid ng kama. Nakato ng tingin sa kesame. Bagamat alam ni Marina na hindi ito tunay na tanaw, kundi ang paglalakbay ng kanyang isip sa isang lugar na walang sino man ang makalapit. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Marina po. Mahina niyang sambit, pilit binabasag ang katahimikan. Tumango si Lorenzo. Hindi siya tinitingnan. Narinig ko na kanina. Ipinakilala ka na ng lolo ko. Hindi agad nakaimik si Marina. Ramdam niyang lamig sa tinig ni Lorenzo. At hindi lang dahil sa aircon ng silid. Ito'y lamig na galing sa loob. Lamig ng pagtutol. Ng paglayo. Pasensya ka na kung nadapa ako kanina. Dagdag pa ni Marina. Pilit ngumiti bagamat alam niyang hindi yun makikita ng kaharap. Huwag kang mag-alala. Hindi ito ang unang beses na may tumumba sa akin sa kwartong ito. Tugon ni Lorenzo, kasunod ang isang mapait na tawa. Hindi alam ni Marina kung dapat ba siyang matawa o malungkot sa narinig. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Lorenzo. Hindi ko hiningi ito. Hindi ako sang-ayon sa kasunduang ito. Alam ni Marina na darating ang sandaling ito. Ang pagtutol. Ang pagkairita. Ang malamig na pagtanggap. Ako rin po. Sagot niya, diretso. Hindi ko rin hiningi ang lahat ng ito. Pero andito na tayo.
Sa unang pagkakataon, bahagyang ibinaba ni Lorenzo ang tingin sa direksyon niya. Hindi mo ba ako kinatatakutan? Hindi. Mariing sagot ni Marina. Bakit ako matatakot sa taong mas may karapatan din na hindi mabuhay sa ganitong kalakaran? Tahimik. Tila may biglang nabasag sa pagitan nila. Isang unti-unting pag-amin na pareho silang biktima ng isang sistemang hindi nila pinili. Opisyal na ipinagdiwang ang simpleng kasal ni na Lorenzo at Marina sa loob ng chapel ng Di Silvestre Estate. Walang mga bisita, walang bonggang handaan, tanging si Don Francisco at ilang kasambahay ang naroon. Habang nagkakasal, tahimik si Lorenzo. Si Marina ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lungkot ng pagkakataon. Kasal nga sila, pero wala ni isa sa kanila ang totoong handa. Pagkatapos ng kasal, bumalik si Lorenzo sa kanyang silid na tila walang nangyari. Si Marina naman ay dinala sa isang silid malapit sa kanya. Hindi sila nag-usap buong gabi. Ginising si Marina ng tunog ng kampanilya mula sa silid ni Lorenzo. Agad siyang tumayo at nagtungo roon. Hindi pa man siya nakakatok, bumukas ang pinto. Good morning. Bati niya, mahinahon. Nagugutom ako, sabi ni Lorenzo habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Anong gusto mong kainin? Anything. Surprise me. Ngumiti si Marina. Sa wakas, may kaunting sigla sa boses nito. Agad siyang nagtungo sa kusina at sinimulang ipagluto si Lorenzo. Habang inilalapag ang almusal sa tray, hindi niya maiwasang mapangiti. Ito na bang simula ng mabuting ugnayan namin? Hindi ko akalain na marunong kang magluto, ani Lorenzo. Sa hirap ng buhay, kailangan mong matutong gawin ng lahat. Totoo yan, sagot niya habang kumakain. Pagkatapos ng almusal, bigla siyang nagsalita. Ilang taon ka na? 25. Tahimik ka. Hindi ka ba mahilig magsalita? Mas gusto kong makinig. Tumango si Lorenzo na parang napaisip. Iba ka sa mababaeng dinala rito ni Lolo noon. Nagulat si Marina. May iba pa po? Marami siyang gustong ipareha sa akin. Mga anak ng kaibigan niya. Mga babaeng maganda ang galing. Pero walang puso. Hindi ko kailangan ng trophy wife. Anong kailangan mo? Tanong ni Marina. Hindi inaasahan. Tahimik si Lorenzo. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Hindi ko rin alam. Lumipas ang ilang araw. At bagamat nanatili ang distansya sa pagitan nila, napapansin ni Marina ang unti-unting pagbukas ni Lorenzo. Hindi na ito ganun kalamig. May mga pagkakataong nakikita niya itong nakangiti kapag kinakain ang kanyang niluluto. May pagkakataong naririnig niya itong humahagikik sa kanyang mga kwento. Sa isang gabi, habang pinapasahan niya ito ng tsaa, bigla siyang tinanong ni Lorenzo. Marina, ano bang pangarap mo noon? Bago mo ako nakilala. Napatigil si Marina. Nakatitig lang siya sa mainit na tsaa. Pangarap ko lang naman ay simple, makabuo ng pamilya. May asawa at anak, tahimik na bahay, hindi mayaman, pero masaya. Ngayon, ano na? Hindi ko alam. Baka pinalitan na ng tadhanang pangarap ko. Baka hindi pa. Sagot ni Lorenzo. Baka nagsisimula pa lang ulit. Hindi naging madali ang mga unang linggo ni Marina sa loob ng mansyon ng mga Di Silvestre. Bilang bagong asawa ni Lorenzo, inaasahan ng lahat na magkakaroon sila ng maayos na ugnayan. Pero ang totoo, para lamang siyang isa sa mga kasambahay, maaga siyang gumigising upang magluto, maglinis ng silid, at ayusin ang mga gamit ng kanyang asawang halos hindi man lang siya kinakausap. Walang init, walang lambing, puro lamig. At kahit alam niyang kasal sila, hindi pa rin siya makakilos ng malaya sa sariling tahanan. Tuwing gabi, matutulog siya sa silid sa tapat ng kay Lorenzo. Magkaibang mundo ng dalawang taong ikinasal sa ayaw at sa gusto nila. Ngunit kahit malamig ang trato ni Lorenzo, hindi ito naging dahilan upang sumuko si Marina. Sa bawat araw na lumilipas,
Mas pinili niyang manatili, umunawa, at iparamdam sa lalaki na hindi siya isang pabigat, kundi isang kaagapay. Habang pinupunasan ni Marina ang lamesa sa veranda ng mansyon, narinig niya ang mga yapak ni Lorenzo. Nasa kanyang likuran nito. Hawak ang tungkod. Tahimik ngunit alam mong may laman ang bawat hakbang. Mingay ang hangin ngayong gabi. Biglang sambit ni Lorenzo. Ngumiti si Marina. Oo, pero nakakagaan din sa pakiramdam. Umupo si Lorenzo sa isa sa mga upuan at itinaas ang mukha. Tila nararamdaman ng malamig na simoy sa balat. Kapag ganitong gabi, parang mas madali ang umasa. Bulong niya. Umasa sa alin? Na isang araw, lahat ng mali magiging tama rin. Hindi agad nakaimik si Marina. Nakaupo siya sa tapat nito. Pinagmasdan ang lalaking hindi niya lubos na kilala. Ngunit tila araw-araw ay may bagong anyo na ipinapakita sa kanya. Hindi mo naman kailangang mag-isa. May hina niyang sambit. Lumingon si Lorenzo, kahit hindi siya makatingin sa mga mata. At hindi mo kailangang magsayang ng oras sa isang taong sirang-sira na. Hindi ko iniisip yan. Wala akong pinagsisisihan. Napangiti si Lorenzo at doon niya unang nakitang isang anyo nito na bago sa kanyang paningin. Ang ngiti ng isang lalaking sugatan pero marunong pang ngumiti. Ang ngiti ng isang taong unti-unting natututo muling umasa. Mula noon, napansin ni Marina ang maliliit na pagbabagong hindi agad napapansin ng iba. Tuwing umaga, si Lorenzo na mismong nagsasabing, "Good morning." Kapag inaabot niya ang pagkain, may pasasalamat na at kapag gabi na at tahimik na ang buong mansyon, si Lorenzo ay madalas maglakad-lakad kasama siya sa hardin. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Minsang tanong ni Lorenzo habang naglalakad sila. Dahil hindi ka nakakatakot. Marami akong galit. Sa sarili ko, sa mundo, sa tadhana. Baka madamay ka lang. Baka kailangan mo lang ng taong handang sabayan ka kahit madilim ang daan. Hindi sumagot si Lorenzo. Sa halip, hinawakan niyang kamay ni Marina. Hindi para sa lambing, kundi para sa gabay. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang init ang dumaloy mula sa palad nito. Tumagos sa balat ni Marina at sa puso niya. Lumipas pang mga linggo, hindi nila sinasadya, pero unti-unti, may nararamdaman na silang pareho. Ngunit dahil sa hiya at takot sa pagtanggi, pareho nilang piniling itago ito. Si Marina, bawat haplos ng kamay ni Lorenzo ay tinatanggi ngunit kinikimkim. Tuwing napupuri ang kanyang luto, pilit niyang nilalabanan ng hilig na bumabalot sa puso. Si Lorenzo naman, bagamat bulag, ramdam ang init ng presensya ni Marina. Hindi niya ito inaamin sa sarili, pero sa tuwing nawawala ito sa paligid, tila may kulang. Sa isang gabi ng ulan, habang nakakulong sila sa loob ng veranda, nagtanong si Lorenzo, "Marina, anong pakiramdam kapag minahal ka ng totoo?" Hindi agad sumagot si Marina, pero sa loob-loob niya, nais niyang sabihin, "Ganyan ang nararamdaman ko kapag kasama kita." Para kang nakakahanap ng tahanan kahit saan ka mapunta. Sagot niya sa dulo. Masarap siguro yun. Masarap at nakakatakot. Bakit? Dahil baka mawala rin. Tahimik si Lorenzo. Hanggang sa nagsalita siya ulit. Halos pabulong. Hindi ko pa siguro kaya, pero gusto kong matutunan. Napapikit si Marina sa braso ng upuan. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang puso niyang unti-unting natututong umibig muli. At sa isang lalaking hindi man siya lubusang nakikita, ay tila mas nakakakilala sa kanya kaysa sa sinuman. Maagang gumising si Marina sa araw na iyon. At kahit hindi siya sanay sa katahimikan ng mansyon, parang naging bahagi nito ng kanyang umaga. Habang inihanda niyang agahan ni Lorenzo, isang simpleng sinangag na may danggit at itlog na maalat. Napangiti siya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nagluluto siya para kay Lorenzo,
Parang may kakaibang sigla sa kanyang katawan. Parang asawa talaga. Bulong niya sa sarili sa napailing. Sa kabilang banda, si Lorenzo naman ay tila may sariling panibagong ritmo na rin sa buhay. Na tuwing naamoy niyang niluluto ni Marina, parang lumalambot ang kanyang puso. Sanay na siya sa kawalan ng liwanag, pero mula nang dumating si Marina, parang may bagong araw na sumisilip sa kanyang dilim. Pagpasok ni Marina sa kwarto ni Lorenzo, dala ang tray ng almusal. Ay ando na agad nakaupo sa sofa. "Good morning," bati niya. "Alam mo bang inaabangan ko ang pagdating mo tuwing umaga?" Wika ni Lorenzo, bahagyang nakangiti. Namula si Marina, pero pinigilan ng sarili. "Dahil sa pagkain?" "Hindi lang. Kasama na rin." Sandaling katahimikan. "Teka," dagdag pa ni Lorenzo. "Ano nga bang suot mo ngayon?" "Ha?" "Naintriga lang ako. Palagi kang may kakaibang tunog kapag naglalakad. Parang palda? O kaya may tali?" Napatawa si Marina. "Naka-floral dress ako ngayon. Mukhang bagay sa'yo." Natahimik si Marina. Hindi siya sanay na pinupuri, lalo na ng isang lalaking bulag. Pero ang mga papuring nanggagaling kay Lorenzo, tila totoo, tila galing sa puso. Mula sa pagsasama nila sa kusina hanggang sa simpleng pagkukwentuhan sa gabi. Mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Paborito kong parte ng ayaw ay ang gabi. Wika ni Lorenzo, minsan magkasama sila sa hardin. "Bakit?" tanong ni Marina. "Kasi kahit lahat ay nakapikit. Alam kong pantay-pantay tayo. Walang nakakakita, walang hinuhusgahan, lahat bantay sa dilim." Nag-isip si Marina. "Pero hindi mo ba gustong muling makakita?" Tahimik si Lorenzo. "Gusto, pero natatakot din." "Bakit?" "Baka kapag nakita ko na ulit ang mundo, hindi ko na gusto ng mga taong bahagi ng dilim ko." Napalunok si Marina. "Kasama ba ako doon?" "Hindi kita tinutukoy," sabi niya. "Ikaw nagsilbing liwanag habang ako'y nasa dilim." Sa isang maulan na hapon, nasa veranda naman sila nang biglang bumuhos ang ulan. "Siguro kung makakakita ako ngayon, maganda itong tanawin," ani Lorenzo. "Maganda nga, pero mas maganda ang pakiramdam." Wika ni Marina habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan sa halamanan. "Turuan mo ako makita gamit ang puso," biglang sambit ni Lorenzo. Nagulat si Marina. "Ha? Pikitin mo ang mga mata mo. Tapos, sabihin mo sa akin kung anong hitsura mo." Natawa si Marina sa kahilingan. "Bakit mo naman gustong malaman?" "Dahil gusto kong makita ang babae nagpapasaya sa araw ko." Natahimik si Marina. "Okay," bulong ni Marina. Pumikit siya at nagsimulang ilarawan ng sarili. "Mahabang buhok ko, itim, medyo kulot sa dulo, malit ang ilong ko. At madalas sabi nila, malungkot ang mga mata ko, pero kapag masaya ako, hindi ko mapipigilang ngumiti. Sabi nila, nakakahawa raw." Habang nagsasalita si Marina, mahabang inabot ni Lorenzo ang kanyang kamay. "Ang ganda mo." Mahinang sambit nito. Ramdam ni Marina ang panginginig sa kanyang balat. Hindi ito dahil sa lamig ng ulan, kundi sa init ng damdaming pilit nilang itinatago. Sa kalangitan ng isang tahimik na gabi, habang binibigyan ni Marina ng tsaa si Lorenzo, bigla itong nagsalita. "Marina, kapag natutunan kitang mahalin, matatakot ka ba?" "Ha? Matatakot ka bang mahalin ng isang tulad kong hindi ka lubos na makita?" Hinawakan ni Marina ang tasa at inalapag sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lorenzo at naupo sa tabi nito. "Hindi ako natatakot," sagot niya. "Bakit?" "Dahil hindi ko rin alam kung kailan, pero parang minamahal na rin kita." Natigilan si Lorenzo, halos hindi makapaniwala. Marahan niyang inabot ang pisngi ni Marina at sa unang pagkakataon, idinantay niya ang kanyang noo sa noo nito.
Hindi ko man makita ang mga mata mo, pero nararamdaman kong sinseridad ng puso mo. Tahimik ang buong mansyon. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming linggo, masayang paligid, may mga ngiti, may mga kulitan. Si Lorenzo at Marina, bagamat tahimik pa rin ang kanilang ugnayan sa papel, ay tila hindi na lamang dalawang estrangherong magkasama sa isang bubong. May halakhak sa pagitan nila, may ngiti, may damdaming hindi man lubos na binigkas, ay nagsisimula ng maramdaman. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may paparating na unos. Maaga pa lang ay nakatanggap na ng tawag si Marina mula sa ospital, kung saan nakaratay ang kanyang ina. Mama Marina, paumanhin po. Ngunit kailangan na pong bayaran ang natitirang balanse ng inyong ina. Kung hindi po, ititigil na po ang gamutan niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Marina. Pero, hindi ba't sinabi ni Marco na siya nang bahala? Wala po kaming natanggap mula sa taong iyon. Kayo na lang pong magbayad nitong mga nakaraang linggo. Napakayum ang kamao ni Marina. Pinagsinungalingan ako ni Marco. Dahil sa matinding pag-alala, agad na nagtungo si Marina sa dating tirahan ni Marco upang alamin ang katotohanan. Habang nasa labas siya ng bahay, nakita niyang may babaeng lumabas, makinis, sosyal, at naka-sunglasses. Si Vanessa Arances. Napasinghap si Marina. Siya ang ex ni Lorenzo? At hindi lang iyon, sa loob ng bahay, nakita niyang lumabas si Marco, hawak ang kamay ni Vanessa. Marco! Sigaw ni Marina, galit na galit. Marina? Nagulat si Marco. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba babayaran mong ospital ni Mama? Bakit sinabi ng ospital na hindi ka nagbigay ni isang sentimo? Wala na akong pera. Nakaipit pa. Tsaka hindi ba't kasal ka na? Doon ka na dapat umaasa. Hindi ganun ang usapan natin, Marco. Napangisi si Vanessa. Hay nako, Marco. Kung ayaw mo ng gulo, paalisin mo na tong ex mo. Baka makaladkad pa tayo sa kahiyan. At iyon ang nagtulak kay Marina na magwala sa galit. Wala kayong puso. Niloko mo ako. Pinamigay mo ako. Tapos iniwan mong maghirap ang nanay ko. Biglang sinampal siya ni Marco. Tumigil ka! Napaupo si Marina sa bangketa, nanginginig, at hawak ang pisngi. Ngunit bago pa siya muling saktan ni Marco, may isang pamilyar na tinik na nagsalita. Bitawan mo siya. Si Lorenzo. Nandun siya nakatayo. May tungkod pa rin sa kamay. Ngunit kitang-kita sa kanyang postura. Hindi na siya basta-basta ang dating bulag na mahina. May tapang na sa kanyang tinig. May determinasyon. Lorenzo? Paano? Tinanong ko si Manang Loring kung nasan ka. Hindi niya alam. Pero may kutob na ako. Kaya sinundan kita. Tamang hinala ko. Makikialam ka ba? Sigaw ni Marco. Hindi mo na kailangang saktan pang babaeng ito. Sambit ni Lorenzo habang inabot si Marina. Dahil hindi mo siya pagmamayari. At hindi mo kailanman siya minahal. Pagbalik nila sa mansyon, tahimik si Marina. Halos hindi makatingin kay Lorenzo. Pilit niyang itinatago ang luha sa mata, ngunit hindi niya mapigilan. Pasensya ka na. Mahina niyang bulong. Bakit ka humingi ng tawad? Dahil kahit matagal na kaming tapos ni Marco, hindi pa rin pala tapos ang sugat na iniwan niya. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay. Basta't akong kasama mo, hindi ka kailanman masasaktan. Lorenzo, napatingin siya sa lalaki. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, ibinahagi ni Lorenzo ang nalaman niya mula sa sekretarya ng kanyang lolo. Alam mo bang, ex ko si Vanessa? Nabigla si Marina. Anong ibig mong sabihin? Siyang babaeng iniwan ako nung mabulag ako. Tapos, siya rin ang pinili ni Marco? Tumango si Marina, tahimik. Masakit, no? Bulong ni Lorenzo. Pero mas masakit para sa'yo dahil iniwan ka, ipinagpalit ka, binanta ka pa. Pero kahit ganun, kaya ko.
kasi may dahilan na ako para lumaban. Si Mama? Tumango si Marina. At ikaw? Hindi nakaimik si Lorenzo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang simpatsya ang nakita niya kay Marina, kundi lakas. Lakas na kahit anong sakit ay kaya niyang harapin. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling binanggit ni Lorenzo ang nangyayari. Ngunit sa likod ng lahat, lihim siyang nakipag-ugnayan sa ospital. Siya na mismong nagbayad sa lahat ng utang ni Marina. Tinanggap na rin ng bagong doktor ang kanyang ina para sa isang bagong treatment program. Hindi ito ipinaalam ni Lorenzo kay Marina. Ayaw niyang maramdaman ng babae na may utang na loob ito sa kanya. Ginawa niya iyon dahil mahal niya na ito. At iyon ang una niyang pag-amin sa sarili. Lumipas ang ilang linggo mula nang iligtas ni Lorenzo si Marina mula sa kamay ni Marco. Sa panahong iyon, mas lalong tumibay ang samahan nila. Minsan, sabay silang kumakain ng agahan sa veranda. Minsan, tahimik silang naglalakad sa hardin habang hawak ang isa't isa. Hindi man verbal, pero malinaw. May damdaming namamagitan sa kanilang dalawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumatatag ang tiwala at pag-aalaga ni Lorenzo kay Marina. Nasa kusina si Marina, abala sa paghanda ng almusal. Nakasuot siya ng puting apron habang hinahalo ang champurado sa kawali. May mahinang musika mula sa radyo. Tahimik, simple, at payapang umaga. Biglang pumasok si Manang Luring. Ma'am Marina, hinahanap po kayo ni Sir Lorenzo. Ha? Ang aga naman. May kailangan ba siya? Ngumiti si Manang Luring. Hindi ko po alam, pero may dala siyang mga bulaklak. Natigilan si Marina. Bulaklak? Paglabas niya sa hardin, nandun si Lorenzo, nakatayo sa gitna ng damuhan. Hawak ang isang bugkos ng pulang rosas. Sa likod niya, may simpleng mesa na inayos. May puting mantel, may tinapay, at may kape. Good morning. Bati niya. Nagulat ka ba? Opo, pero magandang gulat. Sagot ni Marina, hindi may itago ang ngiti. Alam kong hindi ko pa ito nasasabi, pero gusto ko sanang bumawi. Ani Lorenzo habang inaabot ang bulaklak. Sa lahat ng pagdurusang dinanas mo, sa lahat ng pagkakait ng respeto sa'yo, gusto kong malaman mo na, sa bahay na ito, minamahalaga ka. Napatitig si Marina sa bulaklak. Salamat, Lorenzo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, lumuhod si Lorenzo. Marina Ledesma, hindi ko hinihingi ang kasal natin. At alam kong hindi rin ikaw. Pero sa bawat araw na kasama kita, unti-unting nabago ang paniniwala ko tungkol sa pagmamahal, sa tiwala, at sa pag-asang pwede pa akong maging masaya. Nanlaki ang mata ni Marina. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngayong nakita ko na ulit ang liwanag sa mundo. Gusto kong masimulan ulit ang ating pagsasama. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa pag-ibig. Hinugot ni Lorenzo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang simpleng sinsing ang laman. Pakakasalan mo ba ako? Muli. Pero ngayon, bilang lalaking umiibig at hindi lang bilang lalaking nagmana ng pangalan. Tumulang luha ni Marina. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya. At sa gulat ni Lorenzo, agad siyang lumuhod din at niyakap ito. Oo, Lorenzo. Oo. Kinagabihan, habang mag-asamang nagpapahinga sa veranda, pinatong ni Marina ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Tahimik nilang pinapanood ang langit, bagamat isa lang sa kanila ang tunay na nakakakita rito. May gusto akong sabihin. Bulong ni Marina. Buntis ako. Napatingin si Lorenzo. Ano? Buntis ako, Lorenzo. Magiging ama ka na. Hindi ka agad nakapagsalita si Lorenzo. Halos hindi makapaniwala. Tumayo siya at hinawakan ang magkabilang kamay ni Marina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para karapat-dapat sa biyayang ito. Pero salamat.
Salamat, Marina. Makalipas ang ilang araw, personal na pinuntahan ni Marina ang ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. Sa kanyang pagdating, niyakap siya nito ng mahigpit. Anak, ang laki ng pinagbago mo. Parang may liwanag na sa paligid mo ngayon. Wika ng kanyang ina. Dahil may liwanag na rin po sa puso ko, Nay. Nang gabing iyon, habang natutulog si Marina sa tabi ni Lorenzo, tuluyan niya nang pinutol lahat ng ugnayan kina Marco at Tita Elvera. Sa tulong ng mga abogado ni Don Francisco, naihain ng legal na restraining order laban sa dating asawa at sa mapanirang biyanan. Wala nang dapat katakutan, wala nang dapat ikatakot. Unti-unting bumalik ang paningin ni Lorenzo. Ayon sa mga doktor, tuloy-tuloy ang paggaling ng kanyang mga mata. At sa nalalapit na pag-alis niya para sa final surgery sa abroad, tiyak na babalik na ang kanyang buong paningin. Pero sa puso niya, kahit hindi pa man niya lubusang nakikita ang mundo, sapat na ang makita si Marina sa kanyang tabi. Hindi na itong babaeng ibinenta. Ito ng babaeng iniibig at ang babaeng magiging ina ng kanyang anak. Tahimik ang buong mansyon ng Di Silvestre. Pero sa loob ay may ginagawang masayang sorpresa. Pasabala si Marina kaysa sa nakaraan. May hawak na listahan, naka-apron at masigla habang kinakausap ang mga tauhan. Siguraduhin yung nakaayos ang malobo sa may beranda. Doon natin siya ibubulaga mamaya. Utos ni Marina habang bitbit ang tray ng cupcake na siya mismong nag-bake. Lumapit si Manang Loring at ngumiti. Ma Marina, excited na kayo ha? Sigurado bang hindi tayo mabubuko nito ni Sir Lorenzo? Ngumiti si Marina. Hawak ang tiyan niya. Wala siyang kaide-ideya. Sa tingin niya, regular lunch lang ito. Sa pagdating ni Lorenzo sa veranda, kasabay ng pag-ikot niya sa mansyon para magpainit, biglang bumukas ang kortina, sumabog ang confetti, at narinig ang sabayang sigaw. Happy birthday, Lorenzo! Napatigil siya. Nakatayo sa gitna ng veranda si Marina. May hawak na maliit na cake na may nakasinding kandila. Nakapaligid ang ilang kaibigan ng pamilya, mga tauhan ng bahay, at mismong si Don Francisco. Hindi mo sinabi sa akin. Aniya, hindi makapaniwala. Hindi ko kailangan. Sagot ni Marina habang inaabot ang cake. Dahil gusto ko lang ipaalam sa iyo. Sa lahat ng araw sa buhay mo, gusto ko akong unang bumati sa iyo. Tahimik si Lorenzo, tumulang luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa kagalakan. Ito na yatang unang beses na ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan na tunay siyang masaya. Sa loob ng maliit ngunit masayang handaan, ipinakilala ni Marina ang sarili sa mga kaibigan ni Lorenzo. Ang ilan sa kanila ay dati niyang naririnig sa mga kwento, ngunit ngayon lang niya personal na nakilala. Siya si Marina, ang asawa ko. Buong pagmamalaking pahayag ni Lorenzo. Ang swerte mo, bro. Biro ng isa sa mga kaibigan nito. Napakaganda at mukhang sobrang bait. Minsan lang talaga umikot ang mundo. Sagot ni Lorenzo. At nang umikot ito, siyang dinatnan ko. Napatingin si Marina sa kanya, namumula ang pisngi. Hindi man verbal ang lahat, ngunit ramdam ng mga tao ang pagmamahalan sa pagitan nila. Kinagabihan, matapos ang kasiyahan, nagtungo si Marina sa grocery kasama si Manang Loring upang bumili ng ilang gamit. Habang nakapila sa cashier, biglang may lumapit sa likuran niya. Tulong naman, Marina. Bayaran mo muna itong pinamili ko. Pamilyar ang tinig, malamig, matigas. Tita Elvera. Nakasuot ito ng makukulay na damit, maraming alahas, at tila bagong kulay ang buhok. Hindi makapaniwala si Marina. Anong ginagawa ninyo dito? Wala na kasing laman ng card ko. Napagastos kasi ako. Alam ko naman may pera ka na. Total, asawa ka na ng mayaman. Napalingon ng cashier at ang mga tao sa paligid. Ramdam ni Marina ang pamimintas sa mga mata ng iba. Pero hindi siya papayag na yurakan na naman siya sa harap ng maraming tao. Hindi ko na po kayo obligasyon, tita. Diretsong sagot niya. Wala na po kayong karapatang. Hingan ako ng kahit ano. At kung ayaw ninyong mapahiya, mas mabuting ibalik nyo na lang yung pinamili nyo. Wala kang utang na loob.
Hindi po lahat ng tulong ay kailangang suklian ng buong buhay. At hindi rin po kasalanan ang lumayo sa mga taong sinaktan ka ng paulit-ulit. Binalingan ni Marie ng cashier. Paki-void na lang po ng transaction ng nauna. Kami na pong susunod. Walang nagawa si Tita Elvira, kundi ang umurong, tumalikod at nanlilisik ang mga mata. At galit na galit sa hindi inaasahang pagkatalo. 2 araw matapos ang kaarawan ni Lorenzo, naghanda na ito para sa pag-alis patungong Singapore para sa kanyang final eye surgery. Ipinangako niyang tatawag araw-araw at sa oras na matapos ang operasyon at makumpirmang ligtas, babalik siya agad sa Pilipinas. Sa paliparan, hawak ni Marie ang kamay nito habang nagpapaalam. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Lorenzo, tila binibiro siya. Wala, sagot ni Marina. Ikaw lang ang gusto kong bumalik. Humagikik si Lorenzo. 1 buwan lang to. Pagbalik ko, buong buo na ako. At buong buo na tayo. 3 linggo nang lumipas mula nang lumipad si Lorenzo patungong Singapore para sa kanyang final eye surgery. Gabi-gabi ang tawagan nila ni Marina. Maayos ang kondisyon niya. At ayon sa mga doktor, maaring bumalik ang paningin niya ng buo. Isang himala kung tutuusin. Sa mansyon, nanatiling tahimik ang lahat. Si Don Francisco ay paminsan-minsan bumibisita upang kumustahin ang apo. Si Marina naman ay abalang nag-aayos ng nursery room para sa kanilang magiging anak. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may paparating na panganib. Isang hapon habang nagpapahinga si Marina sa veranda, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Nag-alangan man, sinagot niya ito. Hello? Aba. Ang babaeng yumaman, kumusta mahal? Si Marco. Nanlamig ang katawan ni Marina. Anong kailangan mo, Marco? Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng pera. Alam kong marami ka na ngayong pera sa mga Di Silvestre. Bigay mo na lang yung party ko. Party ko sa iyo. Walang party sa akin ng isang katulad mo. Mariing sagot ni Marina. Natawa ito sa kabilang linya. Talaga lang? E di paano kung sabihin kong plano naming pasukin ng mansyon mamayang gabi? Wala naman dyan ang may-ari, di ba? Agad na napaurong si Marina sa kinaupuan. Anong sinasabi mo? Simple lang, Marina. May kaunting utang akong kailangang bayaran at sigurado akong maraming kayamanan sa bahay na yan. Kailangan ko lang ang loobin mo. Kung ayaw mo mapahamak, sumama ka na lang sa amin. Hindi na siya sumagot. Agad niyang binaba ang tawag at kinontak si Don Francisco sa kabutihang palad. Naroon na pala ito sa loob ng mansyon at agad na nagpadouble ng security. Ilang oras ang lumipas, gabi na. Lahat ng ilaw sa labas ay bukas. May mga tanod na nagbabantay sa paligid. Ngunit hindi pa rin mapakali si Marina sa kanyang sinapupunan. Tila ramdam ng kanyang anak ang kaba. Hindi kita pababayaan. Bulong niya. Nang biglang, kabog. Isang malakas na pagsara ng gate ang narinig sa likod ng bahay. Napatayo si Marina at agad siyang lumabas sa sala. Tumambad sa kanya si Marco, pawisan, mukhang lasing, at may dalang bakal sa kamay. Akala mo makakatakas ka sa akin? Lumayo ka, Marco. Sigaw ni Marina habang hawak ang telepono para tumawag ng tulong. Ngunit bago pa siya makapindot, inagaw ito ni Marco at itinapon sa sahig. Ano bang meron ka na wala ko, ha? Akala mo may nararapat sa'yo? Na dahil lang minahal ka ng bulag na iyon, ay biglang ikaw ang reyna? Hindi mo ako kayang saktan. Nanginginig na bulong ni Marina. Hindi mo na ako kaya. Talaga lang? Akma na siyang lalapit. Bitawan mo siya. Mula sa may pintuan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Lorenzo. Nakatayo ito sa may pintuan. Hindi na nangangapa. Hindi na nakadepende sa tungkod. Huwag kang lalapit sa asawa ko. Matigas niyang tinig. Lorenzo? Gulat na tanong ni Marina. Tumango ito at tuluyang lumapit sa kanya. Inabot ang kamay ng asawa at tinitingnan siya sa mata. Ang ganda mo pa rin. Katulad ng unang araw na nakita kita sa imahinasyon ko. Pero mas maganda ka sa totoong buhay. Bumalik ng paningin mo? Lumuluhang tanong ni Marina. Tumango si Lorenzo.
At ang unang taong gusto kong makita ay ikaw. Napakadrama niyo naman, sabat ni Marco. Akala mo teleserye. Isang malakas na suntok ang binitaw ni Lorenzo. Nakaupo si Marco sa sahig. Agad na lumapit ang mga gwardya ni Don Francisco at dinampot si Marco. Ipakulong yan, sa batas na yan magpaliwanag. Pagkatapos ng gulo, habang tahimik silang dalawa sa hardin, lumod si Lorenzo sa harap ni Marina. Ngayon na lubos ko nang nakikita ang mundo. At higit sa lahat, ikaw. Handa na akong ipangako sa iyo ang buong buhay ko. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang bumalik ang paningin ni Lorenzo at maipakulong si Marco. Panibagong kabanatang binuksan sa buhay ni Marina. Hindi na siya ang babaeng ibinenta, iniwan at pinagsamantalahan. Isa na siyang ina na magtataguyod ng isang pamilyang puno ng pagmamahalan. At sa wakas, oras na para ikasal sila muli. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa malayang pasya ng dalawang pusong tunay ng nagmamahalan. Simbahan ng San Lorenzo. Malawak ang mga pintuan, may mga puting bulaklak na nakalinya sa aisle at musika ng kwartong isang maririnig sa loob. Nakatayo si Lorenzo sa harap ng altar, nakasuot ng puting barong. Hawak ang singsing na siyang magbubuklod sa muli nilang pag-iisa. Sa pagbukas ng pinto, bumungad si Marina, nakasuot ng simpleng ivory gown, may bahagyang umumbok sa kanyang tiyan. At nakangiti habang unti-unting lumalakad papalapit sa lalaking tunay niyang minahal. Napaiyak si Lorenzo. Ang ganda mo. Bulong niya nang magkatabi sila sa altar. Ngayon mo lang ako nakita. Sagot ni Marina na may ngiti. At sana'y habang buhay na kitang titingnan. Habang binibigkas nila ang mga bagong sumpa sa isa't isa, may tahimik na iyakan sa mga bisita. Naroon si Don Francisco, masayang masaya at tila guminhawa ang puso dahil sa nakita. Naroon din ang mga kaibigan ni Lorenzo at ngayon ay nagpapalakpakan habang inilalapat ang singsing sa daliri ni Marina. Ikaw ang tahanan ko, Lorenzo. Ikaw ang liwanag ko, Marina. Sa paglipas ng ilang buwan ng pagsubok at sakripisyo, nagtagpo sila sa altar bilang dalawang taong buo. Pinatibay ng panahon, pinagtibay ng pag-ibig. Sa reception, habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit ang ina ni Marina, masigla na at mas malakas kaysa dati. Hawak nito ang isang malaking kahon na balot ng pulang tela. Anak, regalo ko ito sa inyo. Ani habang inilalapag ito sa mesa nila ni Lorenzo. Nagkatinginan ang dalawa, sabay binuksan ang kahon. Isang makapal na pulang libro. Gabayan kayo ng posisyon. Gabayan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Nay! Sigaw ni Marina, namumula sa iya. Humagalpak ng tao si Lorenzo. Akala ko ba bawal lang may hindi dito. Ngunit ang tawa ng kanyang ina ay hindi mapipigilan. Bigyan niyo ako ng marami-raming apo ha? Sayang ang libro. Napahawak si Marina sa noo habang si Lorenzo naman ay ngumiti at hinila ang kanyang asawa papalapit. Let's kiss. Sigaw ng mga bisita habang pinapadyak ang kanilang mga baso. Hinawakan ni Lorenzo ang mukha ni Marina. Hindi ko man makita noon ang mundo. Pero sa iyo ko natutunang makita ang kulay ng buhay. Hinalikan niya ito, malambot, mabagal, at punong-puno ng pangako. Sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga bisita, bulong ni Lorenzo. Pagkatapos mong manganak, babasahin natin yung libro ni Mama. Lorenzo! Bulalas ni Marina, pero ngumiti rin. Lumipas ang buwan, at isinilang ni Marina ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Mateo Francisco, bilang parangal sa lolo ni Lorenzo. Sa bawat araw, pinapatunayan nilang hindi hadlang ang nakaraan para bumuo ng panibagong buhay. Hindi man naging madali ang simula ni Marina, sa wakas ay punong-puno ng pagmamahalan, pagkilala sa sarili, pagpapatawad, paninindigan, pamilya. At ngayon, ang dating wife for sale ay isa ng wife worth fighting for. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.